Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong 26 ng Hunyo, nakompleto na ng Pilipinas ang mga kinakailangang mga dokumento para sa 123 Agreement o ang Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy na nilagdaan sa pagitan ng ating bansa at ng Estados Unidos na naging epektibo naman noong 2 ng Hulyo. Napapaloob sa nasabing kasunduan ng pagbibigay ng bansang Amerika ng mga impormasyon tungkol sa ligtas na paggamit ng nuclear energy. Maaari din sila magpadala ng mga nuclear materials at iba pang mga kagamitan na sumusunod sa standards at naaayon sa International Atomic Energy Agency. Ayon kay Department of Energy Secretary Rafael Lotilla, mahalaga ang kasunduan upang maiwasang magamit ang nuclear technology sa marahas na paggamit at pamamaraan. Ang US, hindi sila mag-share ng knowledge na ito kung hindi sila sigurado sa mga control measures. So for example, yung sa nuclear non-proliferation. Kasi nga, may posibilidad na yung teknolohiya ay gagamitin para sa pag-produce ng weapon. Ayon sa Department of Energy, maaaring maging commercially available ang nuclear energy sa Pilipinas pagdating ng mga taong 2029 o 2030. Right now, the best estimates would be in the late 20s or the early 30s bago ito magiging commercially available. Ang ginagawa lang natin is to make sure that the government and the country as a whole will be prepared to make the decision and to implement that decision. Umaasa ang Department of Energy na susuportahan ng mga pribadong sektor ang pagtatayo ng mga nuclear power plant sa bansa. Ang mga pribadong sektor ang mag-aaral kung saan maaaring ipwesto ang mga nuclear power plant. Sila din ay maaaring magdaos ng mga training para sa operasyon ng nuclear energy at tamang waste disposal ng nuklear. Pero sa kasalukuyan ay wala pa rin mga private sector ang lumalapit sa ahensya na nagsasabing interesado sila sa pagtatayo ng nuclear power plant. Ang pirmahan sa kasunduan na ito sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay nangyari noong mga nakaraang buwan. Ito ay tungkol naman sa pagkakaroon ng nuclear energy ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang nilalaman ng kasunduan na ito at gaano naman ito kahalaga para sa Pilipinas? Ayon sa kasunduan na ito, hindi na malayo para sa Pilipinas ang paggamit ng nuclear energy bilang isa sa maaaring mapagkunan ng supply ng kuryente. Sa ilalim ng kasunduan na ito o ang 123 Agreement, maaari na mag-export ng nuclear technology ang Estados Unidos sa Pilipinas. Sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, nilagdaan ang Nuclear Cooperation Agreement o ang tinatawag na 123 Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa panig ng Pilipinas, lumagda si Energy Secretary Rafael Lotilla habang sa panig naman ng Amerika ay lumagda si US Secretary of State Antony Blinken. Sa ilalim ng kasunduan ay maaari nang mag-export ang Estados Unidos sa Pilipinas ng nuclear materials at technologies kabilang ng nuclear fuel, reactors equipment at special nuclear materials. Ayon sa Amerika, malaki ang may tutulong ng nuclear energy sa Pilipinas para matugunan ang pangailangan ng supply ng kuryente para sa lumalaking populasyon. Umaasa si Pangulong Marcos para sa agarang pagpapatupad ng kasunduan at agad na mapabilang ang nuclear energy sa mapagkukunan ng enerhiya ng bansa. Hindi na lamang tungkol sa power generation ang nilalaman ng nuclear cooperation. Makikinabang din dito ang sektor ng agrikultura, kalusugan at water management. Bago pa ito, lumagda sa cooperation agreement ang Manila Electric Company o Meralco at Ultra Safe Nuclear Cooperation para sa pagsasagawa ng pag-aaral kaugnay sa posibleng pagtatatag ng nuclear energy system sa bansa. Ito ay sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco sa bansang Estados Unidos. Sa ilalim ng Partnership Agreement,
Magkakaroon ng pre-feasibility study sa posibleng pagtatayo ng micro-modular reactors sa Meralco sites na nakikitang makapagbibigay ng abot kaya at maasahang power access, partikular sa mga lugar na hindi naabot ng kuryente. Aalamin din ang lawak ng posibleng epekto nito sa kapaligiran, lipunan at ang magiging capital expenditure at operational costs. Inilarawan naman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng opsyon sa malinis at sustainable energy para sa Pilipinas. Nakalinya rin umano ito sa commitment ng bansa sa pagpapababa ng greenhouse gas emissions at pagpapalakas ng resilience laban sa climate change. Tila sunod-sunod ang ginagawang pagtulong ng Amerika sa ating bansa. Ito ay dahil na din sa mahalagang Pilipinas para sa Estados Unidos. Bukod sa nagkaroon na ng malalim na relasyon ng Pilipinas at Amerika kahit na noon pa man, nakikita ng Amerika na ang Pilipinas ay magiging strategic location nila kung sakali na magkaroon man ng malaking kaguluhan. Ang masamang naidulot ng mga ito ay ang malinaw na pagpanig natin sa Estados Unidos sa mata ng mga kalaban nito. Mahalaga para sa atin na maging neutral pagdating sa mga geopolitical concerns. Lingid sa kaalaman ng marami, ginagamit lamang umano tayo ng mga Amerikano bilang stasyon upang makapaglunsad ng iba't ibang kaguluhan sa mundo. Mula dito at sa kanilang embahada ay nagkaroon sila ng impluwensya sa ating gobyerno. Ang pagkakaroon ng dayuhang base militar sa loob ng alinmang bansa ay isang malinaw na katibayan ng kawalan ng soberanya nito at ang sinusunod niyong pinuno ay isang puppet lamang. Kaunting trivia, alam niyo ba na muntikan na tayong magkaroon ng sariling nuclear power plant sa bansa? Ito ay ang Bataan Nuclear Power Plant. Sa ilalim ng batas militar, inanunsyo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong Hulyo 1973 ang desisyon na magtayo ng plantang nuklear. Ito umunong sagot sa 1973 crisis sa langis na bunga ng Middle East oil embargo. Naniniwala noon si Marcos na ang pagpapagawa ng nuclear power plant sa Bataan ng solusyon upang matugunan ang papalaking pangangailangan ng bansa sa enerhiya at para mabawasan din ang ganap na pagsalik sa imported na langis. Sinimulan ang konstruksyon ng Bataan Nuclear Power Plant noong 1976 pero saglit itong pinahinto noong 1979 matapos ang aksidente sa 3 Mile Island, isang nuclear facility sa Estados Unidos. Nakumpleto ang pagtatayo ng naturang pasilidad noong 1984. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay idinisenyo upang makalikha ng 621 megawatts ng elektrisidad. Subalit bakit nga ba hindi nito nagawang gumana at pakinabangan ng ating bansa? 4 na taon matapos ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law, ang pagtatayo ng 620 megawatts na Bataan Nuclear Power Plant ay nagsimula noong 1976. Bilang tugon sa krisis sa enerhiya noong mga taong 1970, nilalayo nito na bawasan ang pagsandal ng bansa sa imported na langis at bumuo ng isang alternatibong mapagkukunan ng kuryente para sa Luzon grid. Sa paunang presyo na $500 million ng Westinghouse Electric Corporation, ang halaga nito ay lumobo sa $2.3 billion nang matapos ito noong taong 1984. Ito ay dahil na rin sa laki nito at sa mahal ng mga materyales. 3 taon mula nang simula ng pagtatayo ng BNPP, ang proyekto ay pansamantalang ipinatigil noong taong 1979 matapos ang isang nuclear accident sa 3 Mile Island sa Amerika. Ito ang nagudyok sa gobyerno ng Pilipinas na suriin muli ang kaligtasan ng sarili nitong nuclear power plant na lumikha ng isang komisyon noong Hunyo 1979 upang siyasatin ang mapanganib na maaaring lumabas dahil sa pagpapatakbo ng ipinanukalang nuclear power plant. Subalit noong tuluyan ng mapaalis sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ipinakausap niya kay Corazon Aquino na noon ay siyang pinakabagong Pangulo ng bansa habang si Ferdinand Marcos ay nasa Hawaii na kung maaari ay pagpatuloy nito ang pagpapaandar sa naturang planta. Subalit hindi ito pinakinggan ni Cory Aquino. Ang utang ng ating bansa sa pag-alis ni Ferdinand Marcos ay $27 billion. At ang construction cost ng proyektong ito ay nasa $6.5 billion o halos 1/3 ng utang ng bansa ay napuntlang sa wala. Noong taong 2017, inanyayahan ng Department of Energy ang mga eksperto mula sa Korea at Russia na magsagawa ng pre-feasibility study sa integridad ng infrastruktura ng BNPP. Sa pagdinig sa Senado noong Oktubre noong ding taong iyon, sinabi ni Husi na kahit na nagawa na ang mga feasibility inquiry ang gobyerno ng Pilipinas, ay hindi pa nagsasagawa ng isang konkretong pag-aaral sa Bataan Nuclear Power Plant. Idinagdag niya na ang kanyang ahensya ay magkakaroon ng isang budget estimate. Isinasaalang-alang ang panukalan ni Binay noon sa komprehensibong pag-aaral tungkol sa posibleng pagbuhay ng BNPP.
Sa isang pakikipanayam noon sa The Source ng CNN noong taong 2018, sinabi ni Russian Ambassador Igor Kovev na sa pagkakaalam niya, ang teknolohiya ng BNPP ng planta ay ganap na luma na at ang pandaigdigang pamantayan ngayon ay mas mataas na rin. Gayunpaman, ayon kay Carlo Arcilla, ang direktor ng Philippine Nuclear Research Institute, ang BNPP ay mas bata kumpara sa mga nuclear power plant sa Amerika. Ang isa pang dahilan sa pagpapatigil sa pagpapaandar ng Bataan Nuclear Power Plant noong 1986 ay dahil sa lapit nito sa bulkan na Mount Latif. Pero sinabi ng PHIVOLCS na ang posibilidad na pagsabog ng bulkan ay mababa at ang Bataan Nuclear Power Plant ay nasa mas mataas na lugar na malamang hindi maapektuhan ng tsunami na katulad ng Fukushima meltdown noong 2011. Idinagdag ng PHIVOLCS na ang Iba-Zambales fault line ay 60 kilometro ang layo. Ayon sa ginawang pagsusuri, ang pinakahuling naitalang pagsabog ng Mount Latif ay 27 years na ang nakakalipas. Gayunpaman, ang magiging nuclear waste ng BNPP ay nananatiling isang malaking problema. Sinabi ng isang Filipino scientist na ang nuclear energy ay hindi sustainable dahil kinakailangan nito ang pag-angkat ng nuclear fuel. Pagkatapos umano na maaabot ng isang nuclear power plant ang pinakamataas na lifespan na 40 years, ang pagdekomisyon at pagpapanatili ng nuclear waste sa loob ng maraming taon ay maaaring maging mahal.